Okay, so proceed naman tayo dito sa problem 2.8. Okay, ito yung ating problem. A rectangular concrete beam has a width of 300 and an effective depth of 550. The beam is simply supported over a span of 6 meters and is used to carry a uniform dead load of 20 kN per meter and a uniform live load of 40 kN per meter. Assume F prime C is equal to 21 megapascal, Fy 312 megapascal, and compression reinforcement if meron yung F dun eh. If necessary, shall be placed at a depth 80 mm from the outermost compression concrete. Determine the required tension steel area using NSCP 2015. Okay, so ito kabaligtaran naman ng case natin. Ang pinapahanap ngayon dito, ito, determine the required tension steel area. Okay, sige, try natin. So, ito yung ating beam. Given dito yung kanyang width, di ba? So, yung width daw niya is 300. So, parang same lang to kanina sa problem natin. This is 300. Ang pinagbago, yung kanyang effective depth. Naging 550 na. Yan. Okay? Then, ang sabi dito, the beam is simply supported. Ayan. So, let's say this is our beam. And simply supported daw siya. Meaning, meron tayo ditong hinge. Di ba? At saka, a roller. Ayan. The beam is simply supported over a span of 6 meters. Ayan. At bukod dun, meron pa siyang dinadala o kinikerry na dead load. 20 kN per meter. Ito yon. And a uniform live load of 40 kN per meter. So, di ba, tandaan ninyo, sa previous problems natin, kapag hinahanap natin is tension steel area, yung AS, normally, given do sa mga previous problem natin, yung moment or yung MU. Diba? So, sa case natin, wala kayong makikita dito na MU or moment. Kasi, ang given dito is load. So, pwede palang mangyari yon na kailangan nyo pa ulit kuhanin yung kanyang moment or yung load niya. Okay? Para makuha yon, pagdadaanan nyo ulit yung mga previous subjects ninyo. Katulad noong sa mechanics, mag-share and moment diagram kayo. Kung, I think sa theory, pinasadahan na din naman ang share and moment diagram. So, yung mga ganong case, kailangan ninyong balikan para depende kung anong method yung gagamitin nyo. Ang mahalaga dito, makuha nyo ng tama yung exact moment value. So, yung share, hindi naman natin gagamitin, pero yung moment yung mahalaga dito na makuha natin. Okay? And bukod doon, since kinukuha natin dito ay ultimate moment, ang kailangan nyo ditong load, ultimate load din. Or yung naka-factored na. Pag sinabi natin naka-factored, may binibigay si code na load combinations. So, yung mga load combinations na yon, meron siyang equivalent factor kung saan mag-i-increase, depende, or magdi-decrease yung loads mo. Okay? So, ito yon, papakita natin. Ayan. So, wait lang, ingay. Okay. So, continue tayo. Yung sinasabi natin ng mga load combinations ay makikita or matatagpuan din natin sa NSCP. Okay, so ito yung mga yon. Kung makikita nyo itong listahan na to. Itong mga notations na andito yung meaning niya. So, D for dead load. Ayan. L for live load. W for wind load. E for earthquake load.
LR for roof live load, temperature load for TF, fluid load, ayan. So, for example, 1.4 dead load plus 1.4 fluid load. Yan, ito yung makukuha mong case dito. Kaso, pagka walang given na fluid load, so automatic yan, masisiro na to. Cancel mo na. Zero na yan. Okay? So, ang matitira sa equation natin na to is 1.4 dead load lang. Yan. Okay? Next, itong load combo na second na to. 1.2 dead loads. Since wala tayong fluid load, 0. Temperature, wala din. 1.6 live load. Yung H na to, ito yung pressure sa ilalim ng soil. Ano bang term dito? Hindi ko sure ha. Hydrostatic ba? Parang gano'n. Basta pressure dito sa ilalim ng soil. So, since wala din naman siyang given, hindi pala, lateral load to eh. Itong H na to, sorry. Lateral load pala ang term sa kanya. Naalala ko na. Okay? Yung mga, halimbawa, meron ka ditong footing. Yan. Kung meron ka diyang footing, meron ka ditong tatama na lateral load. So, yan yung H. So, galing nga yan, kalimitan, sa pressure ng soil or sa tubig. Okay? So, yan. So, since wala din naman, kasi nga beam yung sinasolve natin, so, zero na natin yan. Roof live, ito yon roof live load. So, 0 na din. At saka itong ating rain load. So, 0 na din natin yan. So, ang matitira dito sa load combinations natin na to ay 1.2. Ano lang naiwan? Ayun, oh, dead load lang, di ba? 1.2 dead load plus 1.6. Ang naiwan lang dito, live load. 1.6 live load. Okay? So, yan yung maiiwan dyan. Next dito, tingnan ninyo kasi dito wala na tayong masyadong load. Ito lang. Ito wala na. Wala din to. Wala din tong floor load tsaka itong wind load. Ang may iwan dito 1.2 dead load. Kung titingnan nyo yung 1.2 dead load masyadong maliit. Ang kailangan kasi natin dito sa mga load combinations sa mag-govern dito yung pinakang critical. Pinakang malaki. Kung i-compare mo yung 1.2 sa 1.4 masyado na siya maliit. So, pwede na natin i-neglect or negligible na itong third load case natin. Yung fourth load case natin, wala ding wind load, wala din to. Wala din ito at saka ito. Okay? Ang maiiwan ulit, 1.2. So, wala din. Same lang. So, pwede na natin ito i-neglect para hindi dumami yung load combo natin. Earthquake load, wala din. Tsaka to. So, pwede na natin itong i-neglect since 1.2 ulit yung maiiwan. At kung i-compare mo 1.2 sa 1.4, mag-govern dito 1.4. Next, wind load, wala din. Tsaka itong H. So, may iwan dito 0.9. Ang problema, masyadong maliit yung 0.9. So, hindi pa rin niya mag-govern. Imagine, nag-reduce pa ng 10%. Kanina, nag-increase tayo. Mga 40% at saka 2%, 20%. So, ngayon, nag-reduce pa. Naging 0.9. So, lalong hindi mag-govern yan. So, pwede na nating sabihin na negligible na ito mga load case na to. So, ang may iwan dyan, itong dalawa. 1.4D tsaka 1.2D plus 1.6L. Okay? So, yan yung mag-govern na gagamitin natin load combinations. Pero dito sa reference book natin, ang nangyayari, pinili na agad niya dito kung alin yung nag-govern. Kasi, imagine, 1.4 multiplied by the dead load. That is equal to 1.4. Ang dead load natin ay 20. Diba? So, 1.4 times 20, 28 lang to. Okay? Yan. So, 28 kilonewton per meter lang yung makukuha natin sa first load combo. Ngayon, kinumpare ito dito sa second load combo. At ang lalabas dito, pag kinalculate natin na 1.2 multiplied by 40, okay, plus 1.6 multiplied by 20, ang pangit na. Yan. So, ang lalabas dito is 88. Yan, 88 kilonewton per meter. So, comparing these two values ito, tsaka ito, ang mag-govern dyan, itong ating second
load combination na 88. So, ito yung mag-govern. Kasi ito yung pinakang malaki. Para maging critical yung structure natin, kailangan natin ng load na malaki. So, yan yun. So, tingnan natin. Ayan. Medyo, ano mo na lang ha. Burahin na natin yan. Okay. Burahin na natin. Pinaliwanag ko lang yan. Pero ito rin yung naman yung solution niya. So, 88 kilonewton per meter. Yung kanyang ultimate load. Okay? So, after ma-determine ang kanyang ultimate load, ang sunod yung kailangan malaman, yung kanyang moment. Kasi alam nyo na eh. Alam nyo na yung load niya, di ba? So, ibig sabihin lang yan, meron tong kinikerring load na distributed na 88. Okay? So, sa case na yan, makukuha na natin ang kanyang ultimate moment. Kasi, remember, kung ito yung ating beam, ang moment niyan, nasa midspan lang. Di ba? Yan, nandito lang sa point na to. Okay? At kailangan lang ninyo malaman or sa ulo or tanda kung ano yung kanyang ultimate moment. At may formula na tayo dyan para hindi na kayo dumaan sa proseso ng moment diagram sa pagkuha nun or using shear and moment diagram. Gagamit pa kayo ng area tapos tsaka nyo i-convert into moment or kaya naman ikakat nyo yung section. So, pwede natin sabihin that this moment ay equal sa WU L squared over 8. So, gagamitin mo lang yan kapag simply supported yung given dun sa problem. So, kung gusto nyo alamin yung iba't ibang types of beams, meron tayong mga fully restrained beam. So, magbabago ngayon yung formula natin sa moment. At ibang types of beams pa. So, pwede kasi maibigay yun sa isang problem. So, kaya much better na napasadahan yung mga formula nila para less kayo sa pag-consume ng time ninyo. Mas madali nyo makuha yung moment niya. Okay? Or kung hindi naman at gusto nyo paladaan kayo sa mga process, sa mga methods, so pwede rin naman. Walang problema. Basta tatama yung makukuha nating value ng moment. So, sige, ito yun. So, yan yung ating diagram. Yan. Medyo magulo. At ito yung ating formula. Makikita ninyo dito. Okay? And yung WU L squared over 8. Okay? Then, solve natin and substitute the given value, yung nakuha natin kaninang 88, multiply by 6 squared over 8. Ang ultimate load or ultimate moment natin is 396 kN meter. Okay? So, yan po yung magiging MU natin. So, ang sabi, meron na tayong MU. Kaya lang naman tayo nahihirapan kanina kasi ang given sa atin ay loads. So, to determine if the beam is a singly or doubly reinforced beam, kailangan natin i-double check or kailangan natin i-compare yung load na kinikerry niya dun sa kanyang maximum moment capacity or yung PMN max, di ba? So, yun yung sinabi ko sa inyo. I-compare natin si PMN max dito kay MU. And to compare that PMN max, we need to solve the value of PMN max. So, ito yun. Ito yung formula natin. At ito na yung magiging solution natin. So, paliwanag ko lang. Okay? So, this formula, na-derive na natin to. So, alam nyo na to siguro. Kailangan lang ay tandaan, so uluhin. And since maximum capacity yung kinocompute natin dito ng beam, kailangan natin itong formula na to. Okay? So, tandaan itong formula na to. And then, yung kanyang value ng Fs kasi to eh. Ang sabi kapag maximum condition daw, that is equal to 800. Kaya may 800 kayo dito, no? Ito yung Fs dun sa general formula natin. Okay? And makukuha ninyo yung value ng reduction or Pmax natin is 0.827. Okay? Next, yung beta 1. 0.85 yan since ang F prime mo is 21 megapascal. Okay, next. So, solve na natin yung mga given parameters. Ito na yan. So, substitute na lang. So, dun sa value ng P, substitute natin dito, 0.827. Then, yung constant term natin na 51/140
beta 1, ito naman F prime C, given yan. Width naman ito ng beam, and then ito naman yung effective depth niya na 550 squared. Then, 1 minus 3 over 15, beta 1. And magko-compute natin yan, lalabas dito, 399.126. So, comparing the value of PM and max kay MU, di ba yung MU natin is 396 ito kanina. 396 compared kay 399.126. So, greater than ito. Ang sabi, kapag greater than yan, yung maximum capacity niyan, kaya pa niyang dalhin yung load kapag greater than or equal. So, singly reinforced beam yung design natin. Pero once na naging less than, ibig sabihin, kailangan niya ng another na tutulong sa kanya. At yun yung bakal natin sa itaas or sa compression side. Kung saan man yung compression side ng beam. So, kailangan natin maglagay ng reinforcement sa compression side ng beam. Therefore, the design will become a doubly reinforced beam. So, ito na yung case kung saan pupunta ka sa step number 4 kapag design mo siya as doubly reinforced beam. Pero since ang topic natin ay singly reinforced beam, for the sake of this problem at example, para ma-solve natin yung singly reinforced, so dinesign natin siya as singly reinforced beam. Tsaka natin pagdadaan pa yung doubly sa ibang chapter, okay? So, pagka lumabas sa exam na ganito, okay na sa akin na kung halimbawa na greater than yung MU sa PM and max, ilalagay nyo na lang doon, design as doubly reinforced beam, compression reinforcement is necessary. So, yun lang ilagay nyo. Then, wala na kayong kailangan i-solve kasi wala pa kayong idea pagdating sa doubly reinforced beam. Pero, kapag single reinforced beam, so diretso kayo sa calculation. So, pupunta kayo dito sa step number 2. Okay? So, kailangan nyo ditong malaman is kung ano yung types of failure niya. Di ba? So, tandaan nyo, anong types of failure? Siya ba ay tension? O kaya naman, transition. So, yun yung kailangan nating alamin sa kanya. So, para malaman kung siya ba ay under tension, controlled, or transition region, kailangan nating i-calculate yung kanyang PMNT using this formula. Okay? Ito yung formula na gagamitin. And, ito na yan. Ayan. So, substitute lang natin yung mga given values. So, for 5 na number 1, 6 is our constant factor. Then, beta 1 is 0.85, F prime C 21, width is 300, effective depth 550 squared, 1 minus 3 over 16 times beta 1. And, mag-come up kayo sa ating moment na 390.642. So, kapag nangyari yan, na 390.642, yung ating PMNT daw ay magiging less than sa MU. Kasi remember, itong MU natin, 396. Diba? So, kung 396 yung ating MU, mas malaki siya kaysa kay PMNT. At kapag ganun yung case, hindi tayo tension controlled. Magte-tension lang tayo kapag greater than si PMNT kay MU. Ay, ibig sabihin, kung hindi tayo tension controlled, transition region tayo. Okay? So, transition region, puproceed tayo sa step number 4. Ayan. So, ano yung step number 4? Ito yun. Tingnan natin. Ayan. Gagamit kayo ng equation that the moment ay equal sa P times CC D minus A over 2. And since hindi natin alam kung ano yung value ng ating ng ating Fs, ng ating value ni C, kailangan natin yun makuha kasi under transition region pa tayo. Okay? So, isa-substitute lang natin dito to sa equation. So, tingnan nyo maigi. Yung MU, ito yon. Okay? Ito yon. Nandito tayo. Then, yung P, since hindi nga natin alam, hindi siya nag-tension control. Kung nag-tension control sana siya, 0.9 matic yung gagamitin. Ang problema, hindi nga siya nag-tension controlled. So, transition region. At under transition region, ito yung equation na binibigay niya. Okay? Hindi natin malaman kung ano ang value ng ating P. Nagre-range yan from 0.66 to 0.89. Okay? So, ito yung ating Fs. Ang sabi, kapag under transition region, the value of Fs is 600 D minus C over C. Minus Fy over 1,000 minus Fy. Multiply natin sa 0.85. Ito yon, yung letters C. Ito yung CC na yun, ha?
Ibig sabihin, itong term na to, P pa lang. Okay? So, ito ay P pa lang daw. Yan. Then, ito naman yung CC natin na term, 0.85 F prime C AB. Then, ito naman yung kanyang moment arm, kung saan ito ay yung letter A kanina. Tama? So, kinonvert ng natin ito C para 1 unknown na lang. So, ang makukuha nyo dyan, letter C. Sige, try natin. So, yan. Substitute nyo muna yung MU. Siyempre, ang given MU or ang nakuha ng value ng MU is 396. Kung ano yung nakuha yung MU, yun ay substitute nyo. Baka magkalituhan ang mai-substitute dito ay PMN max or yung PMNT. So, hindi po. Ang MU na i-substitute nyo dito ay yung load, yung moment or ultimate moment na nag-govern dahil dun sa load na kinikerry ng beam. And makapansin nyo, may times 10 raised to 6. So, ibabalik nyo kasi siya dapat sa Newton millimeter. So, kung matatandaan nyo, yung 396 na to, naka-kilo Newton meter. Okay? So, yan ang gagawin. So, 0.65. So, copy lang natin tong equation dito. Plus 0.25, 600. Ito yung effective depth, yung 550, minus C over C. So, ito yung hinahanap. At saka ito. Minus Fy na 312 over 1,000 minus 312. Then, 0.85 F prime C. And then, ito yung A mo kanina na naging beta 1C na. Ito yung beta 1 mo ngayon, okay? Beta 1 C times 300 ay, tama. AB. Ibig sabihin, ito yung width niya. Times D minus A over 2. Okay? And, kukumputin lang natin yan. Kung nahihirapan or medyo kulang sa space ng calcu, ano nyo lang to? I-simplify nyo tong tatlong term na to, i-multiply nyo, then ang term na makukuha ninyo, naka-in-term sa letter C. Yan. So, i-solve nyo yan sa calculator, and then lalabas na sagot natin is 224.083. Ang sabi, after nyo makuha si letter C, ang kailangan nyo kunin yung letter A. Ito yun. So, term na sa part na to, letter A naman tayo yung kukuhanin natin. Ayan. Asa na? Yan. So, 190.471 mm. So, yun ang magiging answer natin for letter A. And after nyan, yung FS naman. Yung FS, ayan. 600D minus C over C is equal to 600. Since nakuha nyo na yung C na 224.083, so substitute nyo lang yan dito. And makukuha nyo 872.669. Once na yung FS mo, no, guys, take note once yung FS mo is equal or nag-exceed dun sa given Fy or yield strength ng steel, ang ibig sabihin lang yan, na-reach niya yung yield strength niya. Okay? Or yung yield point. So, ibig sabihin, Fs is equal to Fy na. Ang gagamitin niya ng value ni Fs dun sa formula, ito kasi Fs pa dapat ito para hindi kayo malito. Fs pa lang yan. Ang gagamitin nyo ng value dyan ay dapat Fy na. Okay? So, ito yun. Tingnan natin. Sorry. Ang ginawa lang dito, chinek, binalik yung value ni P. Isa-substitute mo naman dito is yung value ni Fs. Yung 872 na to, dito yan galing. Okay? Yung value ng Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. So, tingnan nyo maigi. Nagre-range siya sa 0.854. Meaning, bumaba lang siya ng kaunti dun sa 0.9 na tension control. So, talagang under siya ni transition. Okay? Transition region. Since hindi niya na-reach yung 0.9. Mababa siya 0.85 lang. So, nasa transition region tayo. Okay? So, yun lang yung ginawa dun sa value ni P. Kaya niya kinuha to. Chinek lang. Next natin, yung equation na to. Kailangan nyo na itong malaman. Kailangan nyo na ito i-solve. Yan. CC is equal to T. Then, yan. Using the formula, this one, CC is equal to T. 0.85 F prime C AB is equal to AS FS. Yan. So, 0.85 times 21. And then, yung A mo is 190.471 times 300. So, yan. Galing ito dun sa nakuha natin kanina na value ni A. Then, ito naman yung width niya. Ito naman yung F prime C. AS, yun yung hinahanap. Diba? At yung ating Fs naman, 312. Kasi nga, nag-equal yung Fs dun sa Fy. So, kapag nag-equal yun, pwede mo nang gamitin as Fy
yung value ni Fs. Okay? So, 312. So, ang pinaka-final answer is 3, ay, sorry. Ayan. Ang pinaka-final answer natin is ito. 326. So, lalagyan lang natin ng box. 3,269.142. So, yan na yung pinaka-final answer ninyo. Okay, so I hope naintindihan ninyo yung problem 2.7 and 2.8. Diniscuss ko lang to kasi baka mamaya mapasama sa exam. Magkaroon pa ng issue dahil hindi ko siya na-discuss nga. So, ito na lang yung way ko para ma-discuss sa inyo since wala tayong klase kanina. So, ito na lang yung naging way ko para ma-discuss ko ito. Sana maintindihan ninyo. At kung may question, willing naman ako entertain ng inyong mga questions para mas maintindihan or ma-catch up ninyo itong topic natin. So, yun lang. Thank you and good night. God bless sa exam tomorrow. Bye-bye.